Ito na lang, bumalik na lang muna ako sa pinagbilan ko nung mango sticky rice at saka itong mango shake. Kasi parang mas trip kong kumain nung siomai dito. Ayan, ang dami nakapila. Tsaka yung katabi niya. So try ko yun mamaya. Gusto ko lang munang yung first meal ko ditong is matikman ko yung mango shake nila tsaka yung mango sticky rice. Ubusin ko lang yung mango sticky rice ko. Then lilibot ako or tatry ko yung siomai. I-check ko o yung katabi rin nun. Pakita ko rin sa inyo mamaya. Kasi mukhang masarap din. Papaubos na. Sarap. Ano? Wala na. Tapos na ako mamili dun sa 100 baht shop. Ipakita ko na lang din sa inyo mamaya yung mga napamili ko. Tapos may nakita ako dito. Ang cute lang nung stall nila. Dalawa silang matanda. Tapos parang old style siya. So ang ganda lang nung place. Parang makaluma. Diba? Ang ganda. Ang ganda lang. Parang feel at home. Tsaka mura yung food nila. Yung food nila, yung stir fry, 60 or 50 baht. Tapos, order ako ng crispy pork garlic, 60 baht. Basta total is 110 baht. Mura na siya. Tapos, nakabili na rin ako ng mga shorts. Kasi, sobrang konti lang lang dinala kong set. Siguro 3 sets lang dinala kong damit kasi bala ko talaga siyang mamili. Pero ang meron pa lang ako is yung shorts pa lang. Wala pa akong damit. Meron pa naman akong damit. So hindi pa naman ako kinakabahan din. Wala lang, nakukyutan lang ako. Kaya nakapakain. Tsaka mura kasi. Parang yung mga nasa street. Parang ganun siya. Parang ganun yung vibe niya. And hindi rin siya mainit. Kasi parang titignan mo mainit siya. Hindi. Tapos false alarm lang pala yung kanina. Yung mga sobrang konti pa lang nabukas. Habang tumatagal. Ngayon almost 12 o'clock na dito. Halos bukas na lahat ng store. Siguro mas lively dito siguro pag mga hapon, ganon. Pero mas maganda na rin na nakapunta ng morning. Kasi feeling ko ang mas maraming tao. Ngayon medyo dumadami na yung tao, medyo sumisikip na. And lalo na kapag marami ka nang napamili, medyo mahirap na rin gumalaw. Kasi at the same time, kailangan mo ring ingatan din yung mga gamit mo eh. Cute na mga napamili ko. Naglibot muna ako ng buo. Tas I found out na yun dun sa 100 baht store yung pinakamura. So far 95 each lang ata nabili. 95 each nabili ko yung inhaler na poison. Sa iba 110. Tinatry ko nga rin siyang tawaran ng 90 kaso hindi na siya rin pumayag. Pero ang dami niyang ni-recommend at saka ang maganda doon kasi pati yung mga naka-bottle na mga maliliit, meron silang mga tester. So matetest mo talaga, hindi ka parang nag-blind buy lang kung ano yung gusto mo. Yun. So nabili ko rin yung mga gusto ko. Nakabili rin ako ng mga maliliit na bottle, yung mga maliliit na ganun. I'll still check kung kasi ang binili ko lang yung parang 12 pieces lang eh. Yung pack na tig 12 pero umaabot naman daw siya ng parang 3 to 4 months ang isa. So wag lang siyang bubuksan. And nakita ko naman yung expiry date niya 2028 pa. So aabot. Tsaka pwede rin talaga siyang mga pang regalo din. Diba? Ang sarap, parang ang sarap. Pero kumakain ka lang sa bahay. Wow. Yan. Waiting lang ako sa isa pang order ko. Ito yung isa. Parang ang sarap, diba? Tas nga pala, one thing to take note of is yung mga comfort room or yung mga toilet dito is wala parang tinanong ko kasi parang wala siya sa palengke or sa mismong market. Ang sabi nung napagtanungan ko, parang babalik ka pa doon sa mismong
train station. Sa mismong taas meron, then meron din sa baba. Ayun. Pero medyo malapit lang naman. Kaya naman siyang lakarin. Ano lang, babalik ka lang din talaga. Sinusulit ko lang din talaga yung araw kasi Sunday today and kakarating ko lang din nung madaling araw and today lang talaga may Chatuchak since weekend market nga siya. Kaya kahit medyo pagod, tinry ko na rin na pumunta talaga. Tatry ko pang libutin yung iba pero medyo nag-hold on pa ako na bumili ng mga damit kasi marami pa tayong mga stalls or mga pupuntahan pang iba sa mga ibang days. Kaya parang more on pasalubong nga yung binili ko dito. Kasi I heard na mas mura daw yung mga pasalubong dito. Pero yung mga damit kasi parang mas more on mga elephant pants, ganon, elephant na damit, elephant na shorts. So, yun lang. Yung shorts lang talaga yung nabili ko. Kasi yung sa damit, meron naman silang big sizes. Kaso, hindi kasi ako masyadong comfortable na hipit sa katawan. Eh, medyo pricey din, parang 220 baht din yung isang damit. Kasi depende sa size. Kaya gusto ko sana mas okay din. Isang food. Ito yung isa. Ang dami ko na namang na-order. Ito, yan ang kinain ko. Yung fried pork with garlic at saka itong nasa baba. Yan. Stir fried instant noodles. So 60 baht, tsaka 50 baht, 110. Tapos 20 baht siguro yung water. Ang total na binayaran ko 130. Pero para sa price niya, yung isang order kasi parang good for one person na talaga. Kaya sobrang goods na siya sa akin. Promise, try nyo dito. Dito lang siya sa may section 22. Yan, soy 37. Ang cute lang ng CR nila dito. Kasi, kung iihi ka dito, doon ka na rin mag-uugas. Tapos yung pinaghugasan mo, yun na rin yung magiging ano ng water. Yung para maugasan yung sa may kunwari umihi ka sa lalaki. And may bayad yung CR dito, 5 baht. Tapos meron siyang coin changer machine. Saan? Ayan. So kung malaki yung money mo, ipapalitan niya yung pera mo. Tapos ihuhulog mo na doon para makapasok ka. Kasi may parang nakalock siya, ganun. Galing lang. Ang innovative nung nakaisip nun. Bilang ko lang yung kapatid ko dito. Kasi maganda eh. Kung may size ako, pwede rin, why not? Pero kung wala, ito na lang. Kasi ang ganda. Not sure kung makikita ko to sa Platinum eh. Pero, look mo. Diba? Ang ganda. Crop top. Nalagay ko muna sa lockbox yung mga gamit ko kasi ang bigat na eh. Ang minimum pala niya is 2 hours. So, pinili ko yung medium. So, 100 baht siya for 2 hours. Siguro, kung sumobra ka na lang doon, so dapat bumalik ako doon ng mga, ano na ba, 145, 345. Yun. Para hindi na ako mag-additional pa kasi every additional 50 pa eh.
Dito sa section 8, 15.3 sa Chato Jack. Merong mga murang bags. Kaso, ano na sila eh. Ayan lang oh. Yan lang yung price nila. 100. Pag 10 piraso, 600 na lang. So, sobrang mura. Ayan oh, 100. So, malalaki na yan. Sayang nga lang wala na yung mga Thailand na nakalagay. Pero, baka kasi pag pumunta kayo, ito oh. Ito may Thailand pa, kaso maliit siya eh. Pero kapag napunta kayo, try nyo ring dumaan dito. Kasi, baka may stocks na sila pag dumaan kayo. Sayang. Dito ulit. After ilang hours, pauwi na sa wakas. Masasabi kong nasulit ko ng todo yung Chato Chac Weekend Market. Kaso, kapag inisip mo rin, parang first day pa lang. Or wala pa actually first day kasi kanina lang tayo dumating eh. Pero ang dami na kagad na nagastang pera. Pero okay lang nang kasi wala rin naman to sa PH. Tsaka ang mura din ng mga nakuha ko. Gagawa ko to ng haul. Kung ano yung mga nakuha ko. Tsaka pag natatandaan ko rin yung prices, I'll make sure to add them to. Sige, bayad lang ako ng ticket. Baba lang tayo saglit. Pupunta lang ako ng 7-Eleven. Turo ko na lang din ulit sa inyo kung saan yung 7-Eleven or yung pinakamalapit na 7-Eleven dito. Bili lang ako ng mga water, ganun, ng tubig, tsaka iba pang makakain para meron akong makakain kapag nandito lang sa hotel. Tsaka inilibre kasi sa hotel dito, isang bottle lang of water kada isang araw. Kulang sa akin yun. Isang inuman ko nga lang isang ganun. Bili tayo para mailagay rin natin sa ref yung mga water. So ito siya. Paglabas mo ng umuulan na ata. Hindi naman. Tapos na umulan. Tapos na umulan. Ayan. Pagkalabas, natapat lang niya tong hotel na to. Sukhumvit Hotel. Ayun lang yung hotel natin. Tapos, ito na kagad yung mismong kanto. Ingat lang kasi madulas yung daan. Yung maganda ditong ano oh. Kaso baka mamahal dyan.
IKEA. Katapat lang. And hotel din to. Mukhang active sa gabi tong lugar na to. Kasi parang mall ata to eh. Parang pwedeng makapunta sa mall na yun. And ayun yung Starbucks nasa loob. Pwede rin tayo pumunta dito oh. Sa mall na to. Kasi katapat lang siya. Sobrang lapit. Na-try ko rin pumunta dyan. Tapos, ito na yung 7-Eleven. Diba? Sobrang lapit lang. Hindi kasing lapit ng ibang mga nasa baba lang ng hotel nila. Pero, okay na to. Napakita ko naman na sa inyo din yung mga laman din nito kanina. So, hindi ko na ipapakita ulit. Bibili na lang ako. Pakita ko na lang sa inyo mamaya kung ano yung mga nabili ko. Kakabalik ko lang galing dun sa 7-Eleven. Pakita ko lang sa inyo yung mga napamili ko or mga nabili ko. Ito, more on ano lang naman. Unang-unang mga lace. Iba-iba. May mga ibang kakaibang lace kasi na nandito. Ito, sweet basil. Ito, nori seaweed. Ito naman, sour cream and onion. Ito parang meron naman na before. Pero gusto ko lang silang i-try. Kaninang umaga, alam ko merong truffle na lace. Nawala na siya. Baka nabili na. Then, meron din ditong ito. Hindi ko lang sure kung salmon or tuna ba to. Piling ko salmon. Ayan. Tapos, bumili rin ako ng feeling ko para siyang Yakult. Mahilig kasi ako sa mga Yakult, mga Delight, ganun. Pero, gusto kong itry yung hindi ko maintindihan na brand. Malay mo masarap, diba? Tapos, meron din akong ito, coconut juice. Ito. Ang ginagawa ko kasi, kapag nakita kong konti na lang o kaya merong mga isa or dalawa na nawala, 'di ba puno lahat yung nasa mga fridge ganun. Tapos kapag may mga paubos na, usually yun yung kinukuha ko. Ibig sabihin kasi baka kinukuha din siya ng mga ibang tao or baka wala na talagang stock. Baka hindi na sila magre-restock. Ewan ko. Pero ang main purpose talaga ng pagpunta ko doon is para bumili lang ng tubig. Mukhang totoong tubig naman siya. Hindi naman carbonated water yung nabili ko. Before kasi, nung bumili ako ng water, carbonated water pala. Try natin. Tikman natin yung iba. Hindi ko na siguro titikman lahat eh. Pero, etong sweet basil. Tikman natin. Bango. Ay, masarap. May anghang siya sa dulo. Yung may alat siya. Yung parang hinahanap mo sa chichirya. Yun. Pero sa dulo, merong anghang dito sa lalamunan. Kasi yun nga, nakalagay nga rin spicy. Spicy pala siya. Pero masarap. Well, basta naman kasi Lay's talaga masarap. Para siyang no, Kit Kat, no? Na ang dami-dami ring iba-ibang flavors. Try kong balikan yung truffle. Pero gusto ko rin matikman yung truffle. Yun lang siguro. Sige, tingnan na rin natin tong coconut juice. Ayan. Hindi ko naman ano lang siya. Oh. Para dito ba yan?
Not sure eh. Ah, parang dun nga. Ang galing oh. Meron siyang pangil. Makikita niyo may pangil siya. Tapos para pala siya, di ko sure kung totoo pero parang, para siya dito, igaganon-ganon mo siya. Para mabuksan mo. Ang galing na nakaisip nito Coconut juice nga siya, pero feeling ko may halo na. Kasi may tamis na siya eh. Pero masarap naman. Para lang may malalasahan ka ng, para sa akin, pandan. Tsaka tamis. Or hindi ko naman sure kung matamis lang talaga yung mismong coconut. Yung coconut na ginamit. Pero may lasa siyang konting tamis tsaka konting pandan for me.